Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. So did you or any of the people who were serving the warrant explain to him the elements of the crime? Yes, sir. The whole So warrant was actually given to them. So just because it's simple naman, what are the elements of the crime against humanity na may murder? If you explain to him, then you can explain to me, di ba? So what's the elements? During the time, sir, it was not me who attempted the reading of the rights. It was the prosecutor general. Yes, sir. But sabi mo, you know the elements of the crime. I read to him in toto what was written Yes. on the warrant, sir. I read the warrant. Wala doon yung elements of the crime. We did not say that I know the elements, sir. I just Yes. read to him exactly So- the charges in accordance with what is written in the Yes, sir. warrant. I'm not arguing on the opinion and the legal kasi ito factual pa lang. But my point is, when you arrest a Filipino citizen for theft, for inciting to sedition, etc., meron po tayong legal maxim that ignorance of the law is not an excuse thereof. So, we are, as Filipino citizens, dapat alam natin yung law, di ba? So, pag inarrest mo yung isang tao, ano yan, bagransya. Sandali lang, sir. Na-repeal na yung bagransya, hindi na ano yan. But I'm arresting you for what? For theft. You don't need to read the elements because alam na ng Pilipino yung nature and yung cause nung theft. But since this is a foreign court, and it's not even in the Rome Statute, yung elements. It was passed later on. So ang point ko, was the accused, in this case former president, aware of what he was being accused of? So bakit si Duterte ba may alam na due process nung pinatay silang mga to? 'Di ba? Bakit siya ngayon humihingi ng due process? So my next question is due process only for the innocent, only for the saints, or even first of all, President Duterte is presumed innocent. But assuming 5 times na convicted drug lord, rapist, torturer, etc., nahuli ng PNP, under our Constitution, dapat ba may due process pa rin siya? Yes, Your Honor, if you look at the text of the Constitution, there are no names that are excluded from its application. So even if a person, whether he's a private citizen or government, is accused of not giving due process, that's the beauty of the Constitution, di ba? Opo. That everyone should be given due process. Opo. Oo. So I just want to make that clear kasi nga, sabi ni Secretary de Lima, walang due process sa kanya. But if you go before that, nung iniimbestigahan pa lang niya si President Duterte when she was CHR and she was DOJ, wala naman siyang final na kaso. So sabi naman ni President Duterte, nung mayor pa lang siya, wala akong due process. Sinasabi na niya na guilty ako. So nung siya naman yung naging presidente, eto naman nakulong, ang sinasabi naman niyang walang due process si Duterte. So ang point ko lang, if we as Filipinos do not demand due process for everyone, DOJ and the government is not saying that they denied, but I'm just saying, no, mali yung argument sa Facebook na pag ikaw hindi mo binigyan ng due process yung kalaban, ikaw hindi ka na pwedeng kumuha ng due process. Iba po yun. Meron doctrine sa batas that those to come to court should come with clean hands. That's a different application. Napansin niyo ba mga Choy na majority ng mga OFW sumusuporta sa mga Duterte? Hindi lang dito sa amin, dito sa Middle East. Siguro sa Asia ganun din. Nakikita naman natin yan sa Facebook. Sa part namin, marami din kaming Filipino dito. So sa tingin ko lang bakit ganon, direkta kaming nakakaramdam kasi ng pagbabago. Katulad ko, 16 years na ako sa abroad. So every year ako umuwi. Ramdam namin yun sa airport. Yung sikat na laglag bala, hindi man namin naramdaman yun. Pero na-experience. Pero iba yung experience ko. Sinira yung maleta ko. Binasag yung sa may, alam mo yung sa may lock, yung ikot-ikot na may numero. Yan. Sinira yon, may padlock pa yon, tinanggal. Tapos, siyempre, nawalan ako ng perfume. Hindi na ako nagreklamo dahil
yun, nagmamadali ako sa sa next flight ko. Connecting flight ako pa puntang Visayas. Ngayon, mga choy, yung kasabayan namin sa aeroplano, yun talagang pinakamalala. Ninakawan talaga yung maleta niya. Maraming nawala. So, yun, nag-iyakan. Taga Mindanao sila. Hindi sila, hindi talaga sila nakasakay sa next flight nila siguro kasi nga nagreklamo pa sila eh. Pero ang alam ko may connecting flight din sila. Yun, tapos nung naging presidente na si Mayor Duterte, doon na namin naramdaman yung pagbabago sa airport. So feeling namin safe na hindi na rin arrogante masyado yung mga taga-immigration, yung mga staff doon hindi na. Pero meron pa akong isang worst na experience. Perfume pa din, dun sa may scanner. Yung pag-scan ako, pa-out na ako, sinabihan ako, sir, titingnan na namin yung maleta mo. Tapos yun, pagbukas ng maleta, wala man sila nakita. May nakita silang perfume. Hindi ko na sabihin yung brand kasi hindi man ganun kamahal. So, ang ginawa nila, sir, bawal ito. Kasi nga, ganito marami sinasabi, may resibo ka ba dito? So, wala man ako maipakitang resibo. So, wala. Kinumpis ka nila. Hindi na ako nakapalag talaga dahil nagmamadali nga ako sa next flight ko. Ngayon, ang nangyari guys, nung panahon ni Duterte yun, napakaganda ng airport, ramdam namin yung pagbabago, nawala talaga yung number 1, yung mga tambay kasi one time na umuwi ako galing Pilipinas, so galing sa ibang bansa papunta Pilipinas. Nasa airport ako ng Terminal 3, ang daming tambay. Meron talaga akong nakita doon guys na ninakawan doon sa may third floor ng Terminal 3. May mga tambay doon dati guys, nakatambay lang. Kala mo mga pasahero din. So, nung time ni Mayor Duterte, ni PRRD, nawala yun. Nagbago talaga. Kaya, kung meron mang mas magaling pa or sincero mamuno sa mga Duterte, kung may lamang pa, siguro susuporta din ng mga tao doon or kami, or ako, susuporta din. Pero sa ngayon, wala pa akong nakikitang mas sincero na politiko na pwedeng tumapat sa mga Duterte. Lahat halos halos parang nakikita natin na may sariling interest. Nakikita naman natin sa mga Duterte parang wala namang wala naman ako nakikitang masama. Kung mayroon man sila mga issue, parang gawa-gawa na lang eh. At saka yung parang paulit-ulit yung yung mga ginagawa nilang issue, parang hindi naman napatunayan. Siguro buo pa din ang suporta ko sa mga Duterte. Ganun pa din guys.